Na ang akala ho nila, mga bossing, yung mga panawagan po nilang ganito, isug ka ba? Isug ka ba? Tara mag-EDSA tayo. Tara meron tayong kilusan. Akala nila, mga kababayan, mapapasama nila ang sambayan ng Pilipino. At isa po sa gusto nilang makuha ang suporta, kaya nga sabi ng dating Pangulong Duterte, ikaw, kung ikaw ay sundalo, no? At hindi, kumbaga, ang ibig niya sabihin dito, kung ikaw ay sundalo at hindi ka sasama sa amin, maglinis ka na lang ng baril mo, ng bengbeng mo, diyan sa palayan, no? Yun ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, no, inihimok nila etong mga ito. Gusto nilang suportahan sila ng Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. Pakinggan nyo mga boss chief amo, sir, ha? No? Kasi po, ayon po dito kay General Bronner, mga bossing, yun pong ninanais, no? Gusto nilang makamtan na kudeta, parang mas lalo pong malayong mangyari, mga kababayan. Mas lalo pong imposibleng mangyari, mga bossing. Kaya ano ang masasabi na naman natin dito sa mga DDS? Iyakan na naman, mga boss. Ganun na naman. Tagilid na naman yung mga plano ninyo. Pakinggan nyo ho, mga boss. Yung budget, ano ba yung mga, anong take nyo dyan sa mga ganyang? Hindi. Well, sa amin sa Armed Forces of the Philippines, because we want to continue to be professional, hindi na po kami nakikialam dun sa mga, for example, yung mga sulat, no? Yung tungkol dun sa budget natin. Siguro kasi, mga bossing, etong mga DDS, gagamitin nila, tinapyasan kayo ng budget, etc., ganito, ganyan. Umano na kayo, sumama na kayo sa amin, no? Pabagsakay na natin ang gobyerno ito. Kaso po, mga bossing, professional po sila at malaki po ang tiwala nila sa ating Pangulo, no? Sabi nga ng Pangulo, hindi muna pipirmahan yung budget. Revisahin muna lahat. Because anyway, the President said that he is going to go over the budget. Okay. He promised, in fact, he was supposed to sign the budget into law today. Pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang i-review muna. At kung meron... Pag-aralan, no? Baka tanggalan pa ng budget yung Vice President. Baka bawasan pa ng budget yung Vice Presidente, mga kababayan. Sabi nila, ang daming hindi maipaliwanag. Baka itong 733 plus na ito, hindi din maipaliwanag. Hindi. Ako naniniwala ako doon sa 730,000 million, no, na budget ng Vice President. Yun na po yun, mga bossing. Bernie Panelo Lasebal, late na ako. Hindi po, kakaumpisa lang natin. No? Yun na po yun. Congress, pinag-aralan na maigi yan kung ano at kung magkano lang dapat at yung sasapat lang sa pondo ng Vice Presidente. Ganon din po sa Senado, mga kababayan. No? Kaya wala nang ibabawas dyan. Eto, balik tayo AFP. Siyang kailangan ibalik ng mga budget ay gagawin niya. So, we have full trust naman dun sa sistema natin. Sa sistema. So it should not be up. Ano yan? Buong-buo ang suporta, buong-buo, no? Na naniniwala ang AFP sa sistema. Be a source of discontent sa ayan. forces, mababang moral, hindi dapat, no? Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concerning. Meaning, of course, we are concerned about the budget, no? But we trust the system. That is what is important. Sir, sa command conference ba, nagkaroon daw ng loyalty check? Meron bang mga... Wala naman. hindi nagkaroon ng loyalty check. No? Alam niyo po kung sino mga nagpapakalat ng mga loyalty check. Ayan! Nababahala na si Pangulong Bongbong Marcos o si Bangag Marcos. Sabi po nila Maharlika. Sila lang naman po, sila Maharlika. Yung grupo lang po nila, mga bossing, ang nagpapakalat na merong loyalty check na ginawa si Pangulong Bongbong Marcos. Isinarado yung kampo, no? Habang nandoon siya. Tapos pinulong yung mga PNP.
mamukat-mukat mo, baka pinag-usapan doon paano isa-serve yung warrant of arrest ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Wala pong loyalty check. Kaya naman po, kitang-kita nyo po sa pangunguna po ng AFP, General Bronner, sa pangunguna ni Marbil, mga kababayan. Mukha ba na may pag-aaklas na binabalak sila? Wala po. Kontento po sila sa pamamalakad ng ating Pangulo. What was important in the command conference is that we presented kung ano yung mga naging accomplishments ng AFP all throughout the years, no? Several years. At yung siguro doon sa PNP at sa AFP at yung magiging accomplishment pa, no? Kung di ang iserve iserve ang warrant of arrest nila Bungo. Oh. In fact, kinumpare natin yung peak ng New People's Army at 25,200 fighters in the late 80s. Ngayon, 1,000 na lang. So, yun yung present natin kay Presidente. And we presented also our new campaign plan. Yeah. Yung tawag po natin dun sa campaign plan natin is Tatag Kapuluan. Which encompasses all the operations that we need to do to protect our people and secure the state. Diba? Meron talaga yung na pinag-usapan. Pakibulong sa amin, baka napag-usapan. No? Yung pag-serve ng warrant of arrest. Oh, PNP po ang mangunguna dyan, mga bossing. Kasi ganito yan, no? Maisingit ko lang po yung pag-serve ng warrant of arrest kung sakaling tapos na at meron na sa ICC. Lagi pong sinasabi ng mga DDS, walang jurisdiction. Pati si Vic Rodriguez, di ba? Sinabi ni Vic Rodriguez doon sa kanyang Merry Christmas greeting na napakahaba po na puros pamumulitika. Ano sabi niya? ICC, panakot lang nila na walang jurisdiction sa Pilipinas. Yes, wala. No? Dahil si dating Pangulong Duterte yung umalis. Nung naramdaman niya, ako yung iniimbestigahan. O sige, aalis na ako dyan. Kasi mga bossing, kung wala namang ginagawang masama, tapos iniimbestigahan siya, tuloy lang. No, di-imbestigahan nyo. O, kung may mapala kayo, ang ganda-ganda at ang ayos-ayos ng aming ginagawa sa Pilipinas. Hindi. Rektahan. Umalis sa connection ng ICC. Mga bossing. So, walang jurisdiction. Pero, konektado sa Interpol. At tayo po, Pilipinas, sinasabi po ng Department of Justice, mga kababayan, walang maaaring hindi natin pwedeng bastusin ang Interpol dahil konektado tayo. So si ICC lumapit kay Interpol, paki-help kami serve ng warrant of arrest kay Digong, kay Bato, kay Bungo. Okay, sige. Si Interpol kokonekta sa PNP, kokonekta sa Pilipinas. Sabi ng DOJ, hindi pwedeng bastusin. So ngayon, kapulisan natin, sila po ang magse-serve. Kaya nga iniisip ko din mga bossing. Baka yung 400 na bagong kapulisan dyan sa Davao, baka paghahanda po yun. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Kumbaga, pag-aanalisa lang po itong ginagawa natin doon sa sunod-sunod na mga pangyayari po na nagaganap. Diba? 400 bagong kapulisan diyan sa Davao. Baka kailangan bago para pag sinabi, ise-serve natin itong warrant of arrest na ito. Diba? Madali. Pero kapag kayong mga nandyan, yung matagal na, yung mga nagkaugat na ho dyan, baka mga magsitanggi pa ho no? Yan. Palapit pa lang po tayo sa exciting part, mga kababayan.